Ba't isa lang to? Dapat dalawa to ah. Nawagandang gabi sa akin. Salamat po. Maraming pintosa. Isa lang to eh. Salamat po na Ay, ito pala. nakasama namin kayo sabay sa tuwing Lunes po ay meron kami live study kay Chairman. Pastor, ako taga-awak ang camera. Nagsisimula kami ng 6 o'clock. hanggang 7 o'clock. So 1 hours lang naman Patapos meron pa kaming gawain doon. sa CCA. Yan. So bago tayo magsimula, tayo muna ay mausap tayo ng mundo. Alitan mo natin ang Diyos. Ulitin natin po, so po yung sinisiyasa. Puso ko iyong Siyasa. Ay ko'y iyong alam. Ang lahat ng hingin mo Yahweh ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihiling. Ang lahat ng lihim o Yahweh ay tiyak mo darating. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay ibinigay sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking katotohanan. Salamat sa'yo, Panginoon. Isang pa puso kayo sinisiyasa. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng lihim o Yahweh ay tiyak mo nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi tingin. Ang lahat ng lihim mo Yahweh ay tiyak mo nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking katotohanan. Salamat sa'yo, Ano ko po ating naman sa Panginoon panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buong mag-apon na ibinigay mo, O Diyos, ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita namin ito, Lord. Salamat po sa kanila. Lord, iningatan mo sila sa kanilang pagpunta rito hanggang sila pag-uwi, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, sa aming mapag-aralan, ang aming mapag-usapan. Lord, ang iyong salita ay may apply po namin sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa aking mga anak. Pag-uwi ng Pilipinas, Lord, sa oras na ito, iaanda mo kanyang sasakyan, Panginoon. Patungong Pilipinas, Lord, samaan mo siya sa impapawid, Panginoon. Ang aeroplano sasakyan niya, Lord, ang piloto, Lord, anumang gawa ng kalaban, in the name of Jesus, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang kakasama sa kanya, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon.
Salamat din po sa mga taong kaharap namin ngayon, sa kanilang bubukusan na negosyo, Panginoon. Lord, basbasan niyo to, Panginoon. At hindi po namin sila gaano kilala, pero Panginoon, dinako mo sila. Sana po, Panginoon, maging kanilang negosyo, ikaw po magbabasbas nito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyo. Alam namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, nag-entrust kami, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang gawain na to sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Patuloy po natin yung pagkain ng pusong dalisay. Lisay ang aking nangis. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Lisay ang aking nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpapuri sa'yo lamang, Jesus. Lisay aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Lisay aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpapuri sa'yo lamang, Jesus.
grasya mo, ang kabangalan mo, ang siyang nagis na nagpanap mo. Ang puso ko'y nagulong sa'yo, nagpapakumbaba na nagsusumamo. Pagdapatin mo na ikaw ay mamasdan, halika sa'yo ay lumisan. Ang puso ko'y tumutulog, nagpapakumbaba na nagsusumamo. Pagdapatin mo na ikaw ay mamasdan, halika o Diyos ay minsan. Lumin mo ang buhay ko, banal mong tahanan, tulugan ng iyong wagas na pagsinta. Yan ang walang hanggang mga papuri at samba, Ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y umulog, ay nagpapakumbaba na nagsusumamo. Pagdapatin mo na ikaw ay mamasdan, na ikaw sa'yo ay puminsan. Walang hanggang mga papuri pasamba, magaling ka o Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka o Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka o Diyos, ngayon at kailanman. Uri ka Panginoon sa gawin ng Panginoon, Lord, at dinadakila ka namin sinasampagan ng Panginoon sa mga pamapagitan ng mga pagtuloy awit ito. Kaya samahan niyo po kami sa nalalapit ko namin oras. Ang lahat nito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Kay aming pararangalan, paglilingkuran at patuloy na pupurihin at dadakilain. Itataas ang dakilang pangalan sa lugar po sa Lord, purihin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at inibanan sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus sa lahat ng kailangan. Amen. Amen. Okay, magandang gabi. So, salamat po sa... do you understand Tagalog? Yeah, konti. Okay. So, purihin ng Panginoon. So, salamat nakasama po natin siya sa gawain pa ng ating Panginoon. No? Yan. So, sa loob po ng isang oras ay tayo po ay yan. Isang oras lang po ito, hindi po tayo di lumampas, no, sapagkat yan. So, sa oras pong ito ay bago po tayo makakarinig ng salita ng ating Diyos, mamaya pagkatapos ng ating gawain, ipag-pray natin si Chairman sa kanya pong sa kanyang bakasyon, no, sa kanyang pupuntahan. Yan, malaking bagay po yung prayer, no, sa kanyang mission na yan, no, malapit na sa Wednesday. So yan, no, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, dala ko muna naman tayo sa papasalamat kay Chairman po sa ating po pasasalamat sa ating Diyos. Nanda kayo, tatama kayo. So, welcome po. Tapos siya, ating pala sister, pasok ka pa. Pasok sis. Doon ka ba? Sige dito. Ayan. Ayan. Ganda naman si Doc yung mag-speak. Ako nag-speak. Ayan ha. Ayan, so si Chairman, bago po tayo pasalamat mo tayo sa Panginoon.
Naku, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Pumuna kayo. Kasi lahat ng papeles ko kompleto, isa na lang. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo, ibinigay ko na sa Panginoon dahil kung ako mag-iisip, na-stress lang ako eh. Kasi nakahanda nila. Lahat na kompleto ng papel ko, isa lang hindi pa maibibigay. Pero sabi ko, Lord, ibibigay ko sa ito kung ano. Nais mo siyang masunod. Amen. Pero kanina umagay na nasa sekretary, natanggap niya yung ano ko, approve na po. Kaya salamat po sa Panginoon talaga. Amen. Dahil natutuloy rin pong pag-alis ko. Pinakita ng Diyos yung ginawa niya eh. Iba-ibang bansa, isipin mo, di ba? Napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Kaya hindi nyo makasama. Siguro isang buwan ako doon. Isang buwan. Isang buwan po. Pwede ba online eh? Pwede rin. Online. Che, okay lang ba magbukas ng Bible study sa mga pulis? Wala nang Ayan. problema. Pwede naman silang tawagin eh. Ah, Tuloy nyo ang gawain dito, pwede naman pa siya, sige po. Kasama natin mga pulis, no? Sige po, Okay salamat yan. po sa Panginoon. So, purihin ng Diyos, no, sa buhay ng ating chairman, na iba talaga kapag nagtitiwala ka sa Diyos, patuloy na ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa buhay po natin. Lahat ng ating inihingi sa Panginoon ay ibibigay talaga ng Diyos, no, Tumayo ka doon. na, Mag-usap na tayo. yan, kay Ate Anday, baka gusto nyo pasalamat sa Panginoon? Dito ka sa tabi ko. Ako nagpapasalamat kay Lord sa kanyang kabutihan sa buhay namin, pamilya, na hindi kami nagkalayo, intak kami sa isang compound lang. Salamat sa paggabay ng sa aking mga anak, sa aking ako, sa kalsugo na pinagkalog niyo sa amin, kalakasan. Lagi ako nagpapasalamat dahil wala akong hinili sa kanya na hindi pinagkaloob. Salamat Panginoon sa pagsihan. Salamat sa biyaya. Amen, no? Sa purihin ng Diyos. So, may nangailangan po. Pwede ba mamaya pagkatapos ng gawain, no? Hindi, baka alis mo yung ano. Alis ba? Oo, sige. Ano? Ayan, so sige kung ano. O, ngayon po ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen? So tawagin po natin si Pastor Mike sa kanya pong ikaw yung mag-endorse sa kanya, no? Isang magandang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Salamat kay Pastor kasi for due respect kasi dapat ako sa schedule. Sabi ko next po na lang. Ang ating speaker ngayon si ating kaibigan, si Sir Lito Pangilinan, teacher ng Elementary Benitez. Ayan. Meron po kayong banal na kasalatan. Isang po natin sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Isahin po natin. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Si Jesus at ang kanyang mga Sabay po alagad. natin masahin. Ikaw lang ba meron? Wala. Wala pa. Siya lang meron. Lucas, ano yan, Lucas? Lucas 10, 38 hanggang 42. Sabi ng 38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at papasok sa isang nayon. Palagod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. 39, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. 40, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Yung manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami pinagkatipon mo bilang magkakapatid sa Panginoon upang pag-aralan mo yung salita. Samahan po kami at iyan mo ang iba na Espiritu mag-usap sa pagitan ng mga salita sa Biblia.
At Panginoon, turuan kami na sunod sa iyo at magbago at piliin namin ang pinakamabuti. Ito ang aming samtalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Lucas po ay isang libro sa New Testament na sinulat po, siyempre ang pangalan ay Lucas. Siya isang doktor. Sinulat po ito kay Chopelo, isa pong Romano na Grego. Pero ang purpose nito po ay hindi lang sa kundi sa lahat ng yung mga hindi Hudyo. So ang purpose nito ay yung kaligtasan ay mapalaganap kahit hanggang po sa laylayan ng lipunan. Yung mga hindi na gano'n napapansin. Kasi dati, patriarchal society, mas binibigyan ng tuon yung mga lalaki. So dito binibigyan tuon yung mga bata, yung mga babae, tsaka yung mga walang kakayanan sa buhay. So ito yung Lucas. Maganda kasi alamin natin yung purpose nito eh. Ang purpose nito ay para po sa lahat ng mga hindi Hudyo. Okay? So ang kwento ito tungkol sa dalawang magkapatid. Ang magkapatid na ito nakatira sa bayan ng nakalagay dyan. Wala naman, di ba? Isang nayon lang. Isang nayon. Pero nung nayon to, kasi ito yung kaibigan ni Jesus eh. Si Maria, si Marta, at kanyang kapatid na si Lazaro. Anong bayan po ito? Kung tatandaan nyo. Naituro yung babat pastor to? Hindi pa naman. Ay, hindi pa. Okay, ang nayon po ito, ang tawag dito ay Bethany. Ang Bethany po, nanggaling po yung salita ng Bethany sa salitang yung fig, igos. Ang kahulugan po ng Bethany, ito'y isang lugar na kung saan maraming puno po ng igos. At may spiritual na kahulugan ito na ang Panginoon naghihintay ng pamumunga. So, simulan na po natin ang pag-aaral sa verse 38. So, pag yaon nga nila, kanila pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanilang bayan. So, ang unang pag-usapan natin ay pagtanggap. Sabi mo nga sa katabi mo, tanggap mo ba ako? Tanggap mo ba ako? Tanggap mo ba ako? Alam niyo ba, nagsisimula kadalasan ang relasyon sa magitan ng pagtanggap? Yeah. Kasi pag di ka tanggap, mahirap pong mag-build ng relation. Itong si Marta po ay tinanggap sa kanilang bahay si Jesus. So hindi lang si Jesus to, may kasama siyang 12 alagad. So napakaraming tinanggap. Madalas tayo, di ba, tinatanggihan natin. Kasi minsan may gastos, ano pa? Pag may bisita ka. Abala, marami. Marami abala. Maglilinis ka, magpe-prepare ka. Pagtutuluyan nila, pagod ka. So ganito ang nangyari kay Marta sa pag-welcome. Pagdating pala ni Kristo, para siyang action star. Punta agad sa kusina, naghanda. Kasi marami sila eh. 12. So, sa pag-welcome, ano ba ito sa Israelita? Ang pag-welcome po ay tanda ng kanilang social role. Hospitality. Katulad ng mga Pilipino, hospitable tayo. Kakain na, kain ka. Kahit na, kulang sa inyo, kain ka. Parang ganito. Papangutan pa. Oh, parang ganito rin yung mga Israelita. May social concern sila. At saka, ang unang halimbawa niya si Abraham, meron siyang bisitang 3. Ang dulo sa kanya ay blessing. Magkakaanak ka, ikaw magiging father of many nation. Sino ba isa? May tumanggap na kay Elijah, yung babaeng muling kain na lang nila. Nung tinanggap niya, hindi na ubusan yung langis tsaka ng yung ginagawang tinapay. So, anong dulot noon? Buhay. So, sa pagtanggap may blessing. Ikaw, ilang blessing na tinanggap mo? Marami na. Eh, sabi ni Jesus. Pero higit sa lahat, ang blessing ni Jesus, si Jesus may tinanggap nyo. Amen. Actually, maraming hinahanap ang tao, wini-welcome sa buhay niya. Pero hindi niya wini-welcome minsan yung kaligtasan binibigay ni Kristo. Bakit? Kasi marami akong iwas sa bisyo, marami akong dapat baguhin. Yun ang inisip nila eh. Maubos ang barkada ko kasi hindi na ako inom. Naintindihan? Maraming umaayaw dun sa alok ni Jesus na kaligtasan. Hindi dahil sa, biro mo, ang ino-offer niya langit. Ino-offer ng barkada mo, alak lang. Ba't pinipili nila yung yung hindi maganda na makakasama sa katawan nila? Kasi masaya raw sila. Ang tanong ko, hanggang kailan ka mabubuhay? Sabihin mo, abutin mo na 100 taon. Pastor, wala naman kung ano yun, walang kapayapaan. Oh, may 100 taon ka na buhay. Tapos, pierno, walang hanggan. Sabi nga, anihin mo, baka pitang mo ng buong sanlibutan. Pero mapahamak ang iyong kahit sa isang kaluluwa. Kailan mo tatanggapin? Pag may sakit ka na, pag mamatay ka na, hindi mo kayang lokohin ng Diyos.
So, una ay pagtanggap o welcome. Pangalawa, paggawa. So, si Martha, nung dumating si Kristo, sa verse 39, siya, may isang, sorry, 40. Ngunit si Martha ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Pag di siya lumapit sa kanya, sinabi, Panginoon, wala na baga, ano man sa inyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae sa paglilingkod ng mag-isa. So ito si Martha, napaka-busy. Hindi masama, hindi naman nagalit si Kristo sa kanya sa pagiging busy niya. Sa pagbasa mo ba kanina, Mike, may nakita kang nagalit? Wala. Si Jesus? Wala. Hindi nagalit. Pero nung nawala kay Martha, sobrang busy niya. Ang word na busy dito, na hating isip. Na-distract si Martha. So, kamusta yung pagka-busy? Wala. Busy sa pamilya, Ayokong busy, gusto ko presidente. busy sa trabaho, minsan busy sa simbahan. Yes. Merek busy. Pero dahil sa kabisihan, ano nararamdaman? Pagod. At pag napagod ka, nakikita mo yung iba. Minsan, kinukumpare mo sa'yo. Ako ganito, kilos ako ng kilos, siya hindi. Parang hindi patas. Di ba? Madalas tayong ganun. Kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Pag nakikita tayong pagod na. Ganun nangyari kay Martha. Dahil sa kanyang kapaguran, nakita niya si Mary, nakikinig lang kay Jesus. Wala ka bang paki sa akin, Kristo? Na si Mary, diyan lang nakaupo. Tapos ako pagod na pagod. So, anong quality meron si Martha? Anong quality niya? Masipag, di ba? Masipag. Pero ang pangalawa, ano yung una? Pagtanggap. Sa pagtanggap, ano meron? Blessing. Blessing. May pagpapala. Pangalawa, sa pagtatrabaho, ano meron? Pera. Pagod at pag-aalala. Pero may pera. Meron din. Sipag eh. Oo. Pero ang tanong ko, sa inyong kapaguran, yung oras nyo ba sa anak nyo, meron kayo? Wala. Nakalimutan nyo na rin yung oras sa asawa nyo. Yung ibang mga babae o lalaki, Tawagin mo pa. hindi na makapag-ayos ng buhok. Hindi na makapagligo. May asim na. Sobrang asim. Sobrang Yes, pagod. pagod. Masyado Kasi- ano talaga nakapokus Stress, sila stress. sa trabaho. Oo. Ulitin ko hindi minasama ni Kristo yung pagiging masipag. Huwag ko kakamo dito. Pero sa sobrang kasipagan, meron tayong nakakalimutan. Yung dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho, yung pamilya natin. Nakalimutan na. Ang mahirap pa dito, nakalimutan mo pati sarili mo. Hindi ka nakapag-ayos, pati health mo. Na ano na rin. Dahil sa sobrang tutok mo, sa hindi masyado. Importante ang trabaho, pero hindi yun ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante yung ibang mahal mo sa buhay. Ngayon, kung si Kristo ay importante sa'yo, kamusta yung oras mo para sa Kanya? Nagdadasal ka ba? Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Kung mahal mo isang tao, di ba? Nag-spend ka ng time sa Kanya? O kamusta ang oras nyo sa mga mahal nyo? Inuuna nyo ba sila? O pangalawa na lang? O pangatlo pa? Una, Diyos pang asawa ko. Amen. So, importante, busy ka, distracted ka, nahati isip mo. Dahil sa sobrang pagod. So, Minsan basta, nakakatulog. Pwede mo, klasado ka na. sa sobrang pagod, Sobrang no? pagod, stress. So, ang aral nito, dapat nating unahin muna yung mga bagay na importante. Unang-una ay Diyos, pangalawa, pamilya, pangatlo ay ministeryo o simbahan. May pagkakasunod-sunod yan. Unahin natin kung ano yung dapat na mauna. Sabi dito, ang nais ng Diyos ay unahin natin siya. Ano masabi ni Isko? Sorry. Ano sabi ni Isko? God first. God first. Tama naman sa unahin mo ng Diyos. So, ang paglilingkod na walang pakikinig ay nagiging kapaguran. Bakit kailangan natin yun? Ang pangatlo ay pagsamba. Ano yung una? Ano yung una Pagtanggap. kanina? Pagtanggap. Pangalawa, paggawa. Pangatlo, pagsamba. So, sabi ni kay Martha, kay Mary naman tayo, 41. O yung huli ng 40, ang aking kapatid na babae, hayaan mo ba yung kapatid ko na maglingkod ako mag-isa? 41. Ay, sorry. Kay Maria. 39 pala. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupuri naman sa paanan ni Jesus
at pinakikinggan ng kanyang salita. So itong si Maria, pagpasok, si Martha, trabaho, si Mary, naupo sa paanan. Ano ibig sabihin nun? Ng pag-upo sa paanan? Sa palagay nyo? Makinig. Nakinig. Pagsamba. Paggalang siya. Paggalang, okay, very good, paggalang. Kasi si Kristo ay isang guro sa kanila. Guro. Guro ng kasulatan. So, si Maria, yung panahon nun yung mga babae ay hindi pwedeng ganun. Kasi patriarchal society. Mabas ko ba pagkaintindihan ka? Ma'am Rose na lang. Okay. Kasi malayong transit. So yung ganung klase ng ginagawa ni Maria ay parang hindi tanggap sa kanyang paligid. Kasi ang babae nung hindi pwedeng mag-aral sa mga kasulatan. So yung ginawa niya, kaya niyo bang gawin? Hindi tanggap ng lipunan, pero dahil gusto niyang matuto kay Jesus, umupo sa kanyang paanan. Mahirap yun. Minsan nga, di ba, ginagawa pa natin, nagkukunwari tayo para tanggapin na tayo sa paligid natin. Madalas tayong ganun. Kasi ayaw natin may masabi iba sa atin. Pero ito, ibang klase si Maria. Kahit na alam niyang tutuloy yung paligid nun sa mga ganong klaseng gawain yung babae ay mag-aral, umupo siya sa paanan. Mahirap yung ginawa na niya na yun. Tayo, kaya niyo ba yun? Yung tutuloy yung lipunan, pero alam niyo yung tama, gagawin niyo. Amen. Ito kasi tama. Ito dapat ang sundin natin, ito yung batas. Integrity. Eh, yung paligid mo hindi sumusunod. Gagawin pa rin ba yung batas? Magagalit sila sa akin pag inano ko to. Sinalungat ko sila. Pero ito si Maria, anong ginawa? Ginawa pa rin kung ano yung design niya ng puso niya. Gusto niya sumamba, gusto niya mag-aral sa Panginoon. Ilang Maria ang meron dito at ilang Marta. Inuuna muna ang Diyos, inuuna yung pamilya, inuuna yung mga mahal niya sa buhay, o inuuna niyo yung trabaho. Para rin naman sa pamilya yung kaya lang nauna yung hindi dapat mauna. Okay ba yon? Gawin natin yung dapat na nauna. Hindi masama yung magtrabaho. Kasi para sa kanila yun eh. Pero sa bata, sabi nga, ang pag-ibig sa bata, ang ibig sabihin nun ay oras. Gano'n ng oras ang binibigay sa anak nyo para sabihin nyo mahal nyo sila. Gano'ng oras binibigay mo sa Panginoon para sabihin mo, Panginoon, ikaw ang Diyos ko. O, hindi siya Panginoon, Panginoon lang siya. Lord, pengin ito, Panginoon. Siya ang Panginoon pero siya ang gusto mong pasunurin. Ito gusto ko, Lord, to gawin mo. Imbis na, Lord, anong gusto mo? Yun ang gagawin ko. Kaya nga Panginoon, di ba po? Pero karami sa tao, Panginoon. Pengin niya. Gawin mo to, Lord. Ito gusto ko. Alamin muna natin kung ano yung gusto ni Lord. Katulad ni Mary, naupo siya at pinakinggan niya yung aral ni Jesus upang matutunan niya kung ano yung gusto niya ipagawa sa kanya ni Kristo. Yung kalooban ng Diyos ang unahin natin bago tayo gumawa. So, ang pagsamba ay napaka-importanting ginagawa ng bawat mananampalataya ni Kristo. So, ulitin natin. Ang welcome ay patungkol sa pagtanggap kay Kristo. Nais ng Diyos ay unahin natin siya. Ang paggawa naman, ang nais ng Diyos ay unahin natin siya. Ang paglilingkod na walang pakikinig ay nagiging kapaguran. So kung ikaw, gawa ka lang ng gawa, nang wala kang relasyon sa Diyos, kapaguran lang to. Mauwi sa wala. Tatanda tayo, mawawala, maiwan natin lahat ng bagay na yan. Pero yung may tuturo natin sa anak natin, maiwan natin patungkol sa Diyos, mananatili ito. So sa worship, ang ginawa ni Mary ulit na upo, desire. Actually, hindi lang yun ang nangyari kay Mary. Nung namatay yung kanyang kapatid si Lazaro, andun pa rin ulit si Mary. Alam niyo yung ginagawa niya? Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, kung nandito ka, hindi sana namatay yung kapatid ko. Ito ay yung ng dependence niya. Nanandangan siya kay Jesus, kung nandito si Kristo, hindi namatay si Lazaro. Pero gayon pa man, binuhay pa rin ni Kristo si Lazaro. At pangatlong tagpuan nila, yung nabuhay na nga si Lazaro, ang ginawa niya, nag-aalis siya ng pabango. Inano niya sa paanan ni Kristo. Andun na naman siya ulit sa paanan. Hindi ba siya Magdalena? Si Mary yun. Amen. Oo. Hindi Mary Magdalena. Mary. Iba pala yung turo na. Iba yun, mali yun. Si Mary ito rin. Sa ang kumiling na buhayin si Lazaro, si Martha. Si Mary rin po. Magkapatid po sila eh.
Ulitin ko, si Mary, si Martha at si Lazaro ay magkapatid. Umihiling din si Martha, magkapatid din sila eh. Si Mary rin po. Ang kaibahan ni Mary, ang sabi ni Mary, kung nandito ka, Dali naman. hindi sana po namatay yung kapatid ko. Ganon din si Martha. At ang kaibahan dito, nung umiyak si Mary, umiyak din si Kristo. So nararamdaman ni Kristo lahat ng ating kabigatan. Tandaan natin yan. At ang panghuli, sabi nga pagsamba, so ulit, desire niya, gusto niya makinig. Pangalawa, dependence niya, nananangan siya kay Kristo. Pangatlo, devotion. Yung pagpahid niya ng pabango. Na ang presyo nito ay pang 10 taon. Magkano kinikita mo? Sa isang buwan. Times 12 mo. Yun yung halaga ng pabango na Mahal binuo daw yun. sa paanan ni Kristo. At yung buhok niya, ginamit niyang pamuna. Ganun ang devotion niya. Tayo nga, magbibigay ng simbahan. Minsan, kung ano pa yung maliit, yung pa hinahanap natin. Pag malaki, pinapakita mo. Pag maliit, tatago. Nahihiya ka. O minsan, pag bigay na, CR muna ako. Wala labas na ako, tapos na yung gawain. Tapos ng bigayan. Pero ito, si Maria, binigay niya pang 1 taong buong sweldo. So minsan talaga, ang pagsamba talaga ay nangangailangan ng tawag nito, devotion talaga. Kung mahal mo ang Diyos, bibigay mo lahat. Para anak din natin. Di mo mahal natin? Minsan subo na nga, bibigay mo pa. Unahin mo na anak bago tayo. Di ba ganun tayo mga magulang? Opo. Pero pag naglaki yan, ito na. Kanya-kanya ugali na. Tanong, pipili mo bang maging abala ka sa kusina kaysa makipag-usap sa mahalagang bisita? Ganun kasi ginawa ni Martha eh. Imbis na kinausap niya yung bisita, gumawa na siya ng gumawa. Mabuti naman yung gumawa ka ng gumawa. Pero mas mahalaga, makausap mo yung bisita mo. Naglalaan ba tayo ng oras araw-araw sa panalangin at salita ng Diyos? Amen. Ang oras na kasama ni Jesus ay hindi masasayang. So worship means choosing presence over pressure. Ang pagsamba daw ay pagpili sa presensya ng Diyos kaysa sa ligalig ng buhay. Ang nais ng Diyos ay unahin natin siya. Ano sabi ni Isko? God first. God first. So put God first. Hindi ko na si Isko yung put God first niya. Nataas ko si Isko, 2028 pa botohan, ha? Marta, abala, nababahala at nagrereklamo. Si Maria, pumili ng mas mabuting bahagi. Si Jesus, Marta, ikaw ay nababahala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kinakailangan. Anong kinakailangan? Unahin muna natin ng Diyos. Pangalawa, pamilya. Pangatlo, At buhay. yung ministeryo, yung pagtulong sa ibang tao, sa simbahan. Naway napagpala po tayo ng salita ni Jesus. Manalangin po tayo. May natutunan ba po? Amen. Pastor, paki-close niya. Sige, close. Paki-close niya. Okay? Salamat Panginoon sa oras po ito, Diyos, sa salita na napakinggan po namin. Tunay nga Panginoon na dapat ikaw ay aming unahin at maglingkod sa iyo Panginoon. At kami niniwala lahat na aming pangailangan ay pagkakalab niyo po sa amin sa oras po ito. Salamat sapagkat ginamit mo ang iyong mga kamanggagawa upang patuloy na ipahayag ang iyong mabuting balingka para lumakas ang aming pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon, habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami sa mga oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago tayo magtapos, pagpe-pray natin si Chairman. No? Siguro pa Meron na... pa tayo sa Pastor Friday. May Monday pa tayo. May mandi pa ba? Meron pa pa isa. Meron pa pala isa. Kala ko sa itong ito na. Last, ano yun? Nakakala ko ngayon na. Meron pa, Meron pa. last Monday pa pala. Last Monday pa pala. Kala ko ngayon last Monday natin eh. Ewan ko lang kung meron. Kape muna kayo. Halika na rito, Be. Itinda. Yan, sige. Anong tandaan?